Alam mo, hindi ko talaga makakalimutan yung nangyayari sa akin noong bata pa ako. Nasa elementary pa ako noon at bakasyon namin. Hanggang ngayon parang isang panaginip na rin yung mga nangyari sa tuwing naaalala ko to. Pero totoo. Totoo talaga. Nagsimula yung kwento ng mahal na araw. Bakasyon namin sa eskwela. Bakasyon kami sa probinsya ng lolo ko sa Quezon. Tahimik ang lugar. Punong-puno ng niyog. Punong-puno na iba't ibang uri ng halaman. At iilan lang ang mga bahay. Yung bahay ni Lola, luma pero maaliwalas. Yung tipikal na bahay ng Pilipino. Ang problema, sa likod ng bahay niya, may isang malaking bahay na abandonado. Matagal na walang nakatira. Lagi akong sinasabihan ng mga tao doon, wag kang lalapit yan. Nikapunin mo na rin sa paligid. Siyempre, bata pa ako noon. Curious. Kaya nung hapon ninyo, na araw ding iyon, habang ambalay ang lola ko sa kusina, manta ako sa likod ng bahay namin. Nandoon nga ang matanda-tong bahay. Malaki, gawa sa kahoy, pero halatang bulok na. Yung mga bintana, busad na, at parang may mga gumagalaw sa loob ng kahit walang hangin. Habang tinititigan ko, bigla akong naramdaman na parang may mga nakatingin din sa akin mula sa bintana. Tumingin ako, pero wala akong nakita. Natawa pa nga ako sa sarili ko. Bunig-bunig lang siguro, sabi ko. Pero habang papalapit ako, may naririnig akong halakhak. Mahina lang siya, pero ang linaw. Napahinto ako. Nilibot ko ng tingin ang paligid, pero walang tao. Hoy! Sino ka? Sigaw ko. Nilit kong pamakalma ang sarili ko. Wala pa rin sumasagot. Pero yung pinto ng bahay, dahan-dahang bumukas ng mag-isa. Dahil sa katigasan ng ulo ko, pumasok ako sa loob. Amoy alikabok, bulok, at parang mga nabubulok na katawan ng hayop. Ang dilim sa loob, kahit tirik na tirik ang araw sa labas. Tanging liwanag ng araw na pumapasok lang sa mga basag na bintana ang nagsisilbing ilaw ko ng mga oras na yon. Sa may sala, nakita ko yung lumang kasangkapan. Mga lumang display, may sirang piano pa nga eh. Mga lumang larawan sa pader at isang malaking orasan na hindi na gumagana. Nagtataka ako kung bakit iniwan ang bahay na ito. Napakalaki naman niya at mukhang may kaya talagang nakatira. Pero napakabigat ang pakiramdam ko habang naglalakad ako dito. Bigla akong nakaramdam na may parang malamig na hangin dumaan sa likod ko. Napalingon ako bigla, pero wala. Maya-maya, may narinig akong malakas na bagsak mula sa taas. Maraming bumagsak na napakalaki at mabigat na bagay. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pero inakyat ko pa rin na hagdan. Sa itaas, nakita ko ang isang silid na may ginakaawang tugtuan. Munta ako doon. Pinuksan ko. Pagbukas ko, parang bigla ako ng lamig. Sa loob may isang lumang kama. Isang malaking salamin sa dresser at sa sahig ni mga bakas ng yapak ng putik. Dito ko naramdaman na hindi ako nag-iisa. Sa salamin may parang aninong gumagalaw sa likod ko. Ko, pero wala. Nang tumingin ulit ako sa salamin, nakita ko ang isang babae. Nakaputi. Nakayupo ang ulo. At mahaba ang buhok na natatakpan ng mukha. Nanlamig ako. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makagalaw. Dahan-dahan siya sa akin
na tumingin at doon ko nakita ang mga matang pula na nilisik sa galit at parang gustong sumigaw. Bigla siyang humalakak ng malakas sabay lapit sa akin. Mabilis ang mga pangyayari. Ang alam ko at ang pinaka natatandaan ko na lang tumakbo ako pababa ng hagdanan. Hindi ako dumingon. Ramdam ko na parang may sumusunod sa akin pero hindi ko naintindi. Paglabas ko ng bahay, naramdaman ko ang bigat na nawala. Pero naririnig ko pa rin namang halak-halak. Alakhak niya sa tenga ko. Pagbulik sa bahay ni Lola, niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko masabi ang nakita ko. Hanggang ngayon, iniisip ko kung anong meron sa bahay na yon. Pero ang alam ko, hindi ako nagkamali. Totoong sinabi ko. Totoo ang nakita ko. At hindi ko nagugustuhin malaman pa kung bakit siya nandun at kung sino siya.